Sa linya na si Kong, nandiyan na si Commodore J. Tariela na Philippine Coast Guard. Commodore J, good morning. This is Aljo Bendio with Congressman Erwin Tulfo. Hello, Kong Erwin, sir. And Sir Aljo, magandang umaga po sa inyo, sir. Aha, Okay, nako, ito po yung unang tanong namin, Commodore. Medyo maraming nalungkot nung pull out na yung ating barko, yung BRP Teresa Magbanwa sa Skoda, sa mga kababayan natin. Medyo nalungkot, pero kinakailangan yata talaga by Aljo. Kailangan na yung pagkain, mga tao may sakit na. Paano po natin ngayon na may papalit daw? Tama po ba ito? Is this correct? Yung nabasa naming balita na may papalit naman daw na barko doon. Is it still Coast Guard or Navy na ang papalit doon? Kasi sabi nga ng Pangulo, dapat lagi tayo may presensya sa West Philippine Sea. Commodore. Yes, Sir Erwin. Coast Guard vessels pa din po ang ating ipapalit sa Skoda Shoal. And as we speak right now, no, ang ating pong komandante has already deployed our Coast Guard vessels. But hindi nga natin, sir, masabi yung operational details, no? As we deploy our vessels in Skoda Shoal. Paano, sir, kung haharangin yan? Kasi ang balita ko, may info po ako from sa mga informant na mga fisherman. Baka nakapalibot na po yata sila doon sa Skoda. Makakapasok pa ba tayo doon sa Skoda, Commodore J? Well, actually, sir, no, ang explanation natin dyan is Skoda Shoal is 137 kilometers ang laki. Square kilometers. Okay. Sa sobrang lawak niya, we can enter the Skoda Shoal in different locations. Ayun. Unlike Bajo de Masinloc, there's only one entry. For Skoda Shoal, it is so wide, tapos marami pa tayong entry points. So that won't be a problem. Secondly, Sir Erwin, no, I would also like to reiterate na ang pananaw pa rin ng Philippine Coast Guard and the National Task Force is that wala naman tayo ditong isinuko, wala tayong inalisan. And let me also reiterate na the Coast Guard will still be deploying our vessels in this area. All right. Sir, huli na lamang nakatanong, I don't know if you can answer this because the Defense Secretary, Secretary Tudor was saying, pag inalis ng China sa pilitan ang BRP Sierra Madre, magkakaproblema. Diyan na daw talaga tutulong ang US kasi parang malaking problema na yon. So, he did not say act of war, kundi, doon patutungo yun. You agree with this, sir, na kailangan na natin ng tulong kung sa pilitan, mukhang hindi naman tama yon na palalayasin o hihilain ng China ang BRP Sierra Madre, Commodore J. Well, yes, sir. I do support the statement of our Defense Secretary, Secretary Gilbert Chodoro. Opo. Alam naman natin, sir, how competent our Defense Secretary is whenever he makes that kind of statement. Yes. So, on our part, sir, we support the statement of Secretary Chodoro. All right. Okay. Commodore J. Tariela, Philippine Coast Guard. Sir, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po, Sir Erwin. Okay, nasa linya din kung si Undersecretary Alexander Lopez ng National Maritime Council, USEC. Magandang umaga with Congressman Erwin Tulfo. Naka-live na po tayo sa Punto Sintado Reload. This is Aljo Bendio, USEC. Good morning. Good morning, Erwin and John. Magandang umaga sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig. Okay. Yusek, ito na nga ang ipinag-utos na ng Pangulo na dapat may mga barko tayo dyan, Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa West Philippine Sea, lalo na dyan sa Skoda Shoal. At meron na yatang barko yatang papunta na doon, pero hindi natin pwedeng ibigay ng detalye dahil baka rangin na naman ang China. Opo, ano pong mga pagandang ginagawa po natin para hindi po maagaw sa atin talaga at gustong agawin sa atin ng China, itong Skoda Shoal? Tama po yan, Tong Erwin and John. Hindi nila maagaw sa atin yan kahit anong gawin nila. Kasi, again, atin yan, naka-ampla tayo sa international law, sa UNCLOS, sa 26 arbiter ruling. Kahit nasabihin natin in jest, no, kahit naubusin nila yung assets natin dyan, hindi nila maagaw yon, hindi nila maagaw legally. Alright, sir, ang isa pang katanungan natin dyan, sinasabi po ni Secretary Gilbert Chodoro, pag sa pilitang inalis
ng China ang BRP Sierra Madre kasi ito na lang yung balakid. Sa ayungin yan. Ayungin Sa yan. ayungin Oh. Parang it's an act of war kaya pwedeng humingi na ng tulong ang Pilipinas sa Estados Unidos. Ang US naman na matagal na nagbo-volunteer. So it's short of saying na ito na po yung start ng giyera kung sakasakali. Kung pipilitin ng China na alisin ang BRP Sierra Madre na ating teritoryo po yan, ating property, they're really calling for war. Di po ba, Yusek Lopez? Tama yun, Kong. Actually, in theory, no, pwede nilang gawin yan, pero in reality, hindi nila magagawa yun dahil nakapatong na yan. At kahit anong gawin nila, malalaking tagbot, hindi nila maalis yung Sierra Madre dyan. That's the reality of it. And then tama yung sinasabi niya, no, ni ating Secretary Dibot Chudo. Yun ang tinatawag natin na, that's already a threshold and crossing the, sabi niya, that's already crossing the line. But then again, that's in theory. Hindi nila magagawa yun, Kong. Mabuti naman po, sir. Kasi po talagang... Direction of war na yan. So, Opo. Kailangan lang siguro talagang, I believe, and I'm sure you agree with us na kailangan pa natin bumili ng mga makabagong kagamitan ng Coast Guard and Philippine Navy. Kasi parang ang focus na po natin ngayon, External. sir, external threat, not internal. Dahil internal, na-contain na ho ng AFP natin. So siguro, external na. Lalo pa tayo ay, we have 7,000 plus islands na we have to protect. So, you agree with us, Sec Lopez, Yusek Lopez, na kailangan nating bumili ng mga makabagong mga barko at kung pwede submarino, pati eroplano. We have to do that. Di po ba? tama yun, actually, Kong. And actually, itong mga na-mention nyo po ay kailangan natin to kahapon, hindi bukas, hindi ngayon, hindi no. So we did that yesterday. So ang kasi dapat talaga natin maintindihan din yung ating mga mambabatas, ating mga kababayan. We are a geographic country, we are a maritime nation. Right. So it follows dapat ang ating maritime capabilities will follow with our geographical character or nature. So dapat ganoon po yung yung pananaw natin. All right. Yusek Alexander Lopez, National Maritime Council. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo.